araw mga kabugis, so muli si Lito at welcome po sa akin channel, Malyares Garden. Ang isi-share ko naman po sa inyo ngayon kung paano tayo mag-aalaga ng ating mga bougainvillea para patuloy na lumanda at mamulaklak na rin. Yung mga simpleng diskarte at papakita ko sa inyo ngayon kung paano tayo mag-aalaga. Kaya dito, ito yung kinuha ko, itong Ginda Yellow, kasi ito medyo maraming paraan para natin maalagaan. Kasi ito medyo maliliit yung sa kanya, malalambot. Pag maliliit pa lang ito, pinakamaganda para ito mamulaklak, kasi madaling mamulaklak ito yung mga Ginda Yellow. Nilalagyan natin ng tulos kasi pag siyang mamulaklak, kaya lang yung mga sanga niya maliliit, madali siyang bumaluktot. Kaya ito yung kinuha ko. Pero pag yung malaki na kagaya dito, ito kaya laki na yung puno niya, hindi na masyado. Kaya lang yung mga gagawin natin, tatanggalin natin yung mga yung mga naglalantang sanga niya. Ito talagang masipag mamulaklak ito. Kaya lang kung minsan mayroong mga sangas siya na namamatay, nalalanta. Lalo pag pwede natin tanggalin itong mga sanga na mga konti lang naman. Ayan, kaya para siyang maliliit ang sanga, di ba? Pero napakagaling siyang mamulaklak. Parang ganito lang kasi nabasa kasi yung bulaklak niya, parang ang ganda nito, kaya nabasa lang kasi, kaya ganyan. Dilig ako. Para patuloy natin mapaganda. Kasi ito lagi-lagi may bulaklak ito Number 1, tatanggalin natin ang mga sanga na yung hindi na niya kailangan. Mga sanga na tuyo. Ngayon, pagka kulang na yung lupa na ganyan, matagtagan natin. Kulang yung lupa, di ba? Kaya mapansin nyo na talagang kulang na. Mga simpleng pag-aalaga para mapaganda natin mga bougainvillea natin. Dadagdagan na natin. Kasi na tumatagal, nagkukulang din yung lupa ng mga bougainvillea natin. Kahit hindi naman masyadong punong-puno. Kaya natin maalaga ang maigi yung mga bougainvillea natin. Pang simpleng diskarte lang, pero malaki ang naibibigay sa kanya. Di ba? Yung mga lumaylay masyado ng mga sanga niya, pwede natin tanggalin para maging maganda. Di ba? Ganda niya, dahil ng bulaklak. Mga nasa may puno, pwede na tanggalin para matanda. Ito yung namumulaklak ng gusto. Ito, natagdagan na natin ng lupa. Kasi kanina, tuyong-tuyo siya. Umambon nung 2 araw na umuulan, pero siyempre hindi naman napuno ng tubig yung pinakapat niya. Parang nalalanta siya kanina, ibibidyo ko sa inyo, kaya diniligan ko, kaya nakita nyo basa. Tabi muna natin ito, isa naman hindi naman bulaklak.
Gaya dito, Ginda Yellow din ito. Kaya nag-uumpisa na siyang mamulaklak. Talagang masipag mamulaklak ito, Ginda Yellow na ito. Babawasan din natin siya ng mga sanga sa ibaba para dumagda siyang tingnan. Kunti lang naman. Binabawas natin. Yung lupa nga pala, pagka siyempre magdadagdag kayo ng lupa. Pagka matagal na yung lupa ng bougainvillea, ganito na siya. Oh, yan na. Black na, hindi pa naman masyadong matigas. Huwag niyo dadagdagan ng ano, yung malagkit na lupa. Dapat buhaghang na lupa lang idadagdag ninyo. Kasi pagka nagdilig kayo, makikita nyo, andyan lang sa ibabaw yung ano, yung tubig. Pag yung malagkit ang nilagay ninyo, hindi bumababa. Matagal bago bumaba yung tubig niya. Kaya dapat kung bougainvillea, hindi bali na yung may halo-halo na buhangin na lupa na yung buhaghag. Pwedeng itagtag o kaya naman rice hull na bulok. Haluan niya ng konting lupa, ihalo niyo. Ay dagdag na ganito lang ang pagdagdag. Dapat buhaghag lang na ganito. Ganyan. Huwag yung dadagdagan yung malagkit, yung pinangbabakpil, huwag yung gagamitin yun. Ito pinakamaganda. Dadagdagan na natin. Pag humahapay ng konti, pwede natin tayo. Kasi pagka matagal na rin yung mga bougainvillea natin nagbabawas din siya ng lupa Kagaya dito yung mga tuyo na sanga na ganito, tatanggalin na natin para alagaan natin yung pagka maliliit, yung sinasabi ko na nilalagyan ng ano, tulos. Dito tatalian, itatayo. Pero hindi na kailangan ito kasi malaki na yung puno. Nadadala na niya. Kaya na niya kasi pagka ito yung maliliit pa lang malambot yung puno ito, mahapay. Kaya ito pinakita ko sa inyo, medyo malambot yung sanga niya. Ayan, natagdagan na natin. Ganun lang gagawin natin. Yung mga kulang ang lupa, dagdagan natin. Yung mga sanga na natutuyo, tanggalin na rin natin para gumanda, di ba? Ganun lang, simple yung pag-aalaga. Pagka yung pag-aabono naman, pwede na once a month, pwedeng twice a month. Triple 14 ginagamit yung pag-aabono dito para mamulaklak siya. Makita nyo na yung mga agenda, talagang maganda yan. Madali siyang mamulaklak. Tuloy-tuloy yung pamumulaklak niya, kahit tagulan man o tag-araw. Itong Ginda Yellow. Maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Bye bye.